Kapag sinubukan mo lang magpalipas ng araw-araw sa loob, ang pagbabahagi ng iba sa'yo ng magandang balitang ito ay maaaring maging mahirap unawain. Ang mga taong pumasok dito na nagbahagi tungkol kay Jesus, tinanggihan ko sila. Nag-broadcast sila pero hindi ako nakikinig. Matagal bago ako nagbukas ng isip na baka totoo nga si Jesus, na ang Diyos ay hindi sumuko sa akin. Natakot ako sa bitay. Nawalan na ako ng pag-asa. At ako ay labis na pinanghinaan ng loob. Noong nangangaral ang chaplain sa bilangguan, akala ko sinasayang niya ang oras ko. Naglaan siya ng oras sa pagpapaliwanag tungkol kay Hesukristo. Hindi ko nagustuhan yun. Sabi ko, maaari ba akong palayain itong si Jesus? Ilang panahon lang bibitayin na ako. Nagtanong ako, nasaan ang Diyos mo na sumasagot kapag nagtanong ka? Naghagis siya ng maliit na booklet. Kinuha ko ang libro para pira-pirasuhin. Hindi ko alam na may malaking halaga pala ang librong iyon. Ang kapangyarihan ng ebanghelyo noong umagang iyon ay umabot sa aking puso. Iyon ay isang pagkakataon. Nung sandaling nanalangin ako, nadama ko ang kapayapaan ng Diyos na hindi ako nag-iisa, na mayroon akong Diyos na nagmamahal sa akin at humawak sa akin sa kanyang mga bisig. Sa pinakamahirap na sandali, binuksan ko ang puso kong sugatan at umiyak ako sa kanya. Alam kong nakikinig siya. Binibigyan ka niya ng lakas kapag nahihirapan ka. Kapag nahulog ka, itatayo ka niya. Sinabi niya sa akin, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Mga kapatid, diyan ang pag-asa ko. Kahit sa kulungan, mayroon tayong pag-asa na hindi ito ang katapusan ng buhay. May ibang plano ang Diyos. May isang talata na nagsasabing, alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung saan tayo nagsimula at kung saan tayo magtatapos. Nakita ko maraming nagbago na galing sa hindi tama. Ang isang magandang halimbawa ay ang sarili ko. 15 taon sa kulungan. Lahat ng relatives ko, close friends ko, akala nila katapusan ko na. Ngunit narito ako. Kung may ginawa ang Diyos sa akin, ay gayon din naman sa inyo. Sinabi sa Isaias 1:18, halika na at mag-usap tayo. Kahit nakapatay ka ng tao, halika. Hindi mahalaga kung ano ka, hindi mahalaga kung gaano ka kasama, kung ano ang iyong nagawa. Dumating na ang paanyaya ng Diyos. Halika, isama mo ako sa lahat mong gagawin.